Hello, magandang gabi po. Pag-usapan natin ngayon yung ah, ikaklaro ko sa inyo to give you an education kung ano ba talaga yung sinampa na pinapa-nuisance ako, pinapadeklara ako ng Law Department ng COMELEC na nuisance. At kung madeklara akong nuisance, isang ibig sabihin niya, matatanggal ang pangalan ko sa listahan ng mga botante ng mga tatakbo ng pagkasenador. So I hope so that we will win and God is with us. Yun ang pag-asa ko. At sa kabutihan ay nasa atin. So kakampi tayo ng kagandahan loob. At siyempre naman, iniisip ko na mabibigyan tayo ng pabor ng Panginoon. So ang ating pag-usapan ngayon, ipipresenta ko sa inyo kung ano ang rason na ginamit ng COMELEC Law Department na para patanggal ako sa kandidatura ko sa pagkasenador. So ngayon, ang masasabi ko lang dito ay walang basihan ang labo ng rason na ginamit ng COMELEC. Dali lang. Okay? So, saan tayo ngayon? Okay, uwi ka na. Sige, uwi na yung kasama ko rito. Sige, diretso, uwi na. At magandang gabi po sa lahat. Habang tayo naman ay maghahabol para sa mamaya kasi 8:30 joint vlogging kami ni Kwan ng kasama ko sa pagkatakbo ng senador sa Bunyog Party, sa Bunyog Pagkakaisa Party. So ngayon, siya po si David D. Angelo. No? At hopefully, kung hindi ako makasama, suportahan natin siya. Siya po ay aktivista para sa makakalikasan. Yan po ang kanyang expertise. So, ngayon lang ay limitado lamang tayo sa aking pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ginagamit ng COMELEC Law Legal Department laban sa akin. Una, nais kong sasabihin, tahasan kong sinasabi na walang takot at sa dibdib ko ay iyon talaga ang nangyayari na ang nagpatanggal sa pangalan ko ay walang iba kundi si George Erwin Garcia. Siya po ay chairman ng COMELEC. At ang aking masasabi kung bakit ako niya ganoon, ang aking rason o aking pagpatunay ay ganito. Ang rason na ginamit para tanggalin ang aking pangalan ay malabo at malayo sa batas. Okay? Kung malabo at malayo sa batas, and yet pinipilit, ang isa lang ibig sabihin yan, sa mga karanasan po ng mga abogado, ang malabo na rason na pinipilit, isa lang po ang ibig sabihin yan. Yan ay may nag-uutos sa likod ng mga pumirma at nagsampa ng reklamo. Sino-sino ba ang nagsampa ng reklamo? Ang nagsampa po ng reklamo ay mga abogado ng COMELEC sa legal department. Isa lang masasabi ko, dahil po sa kamangmangan ninyo, mga rason ninyo, kakasuhan ko po silang lahat ng disbarment sa rason na nilabag nila ang kanilang panunumpa sa bilang abogado. At ang specific provision po yung nilabag nila, yung utos na panunumpa nila na nagsasabi, I shall not promote nor sue any groundless or baseless suit. Walang basihan po ang kanilang kaso na pinapadiskwalipika ako sa pamamagitan ng nuisance. Ang isa po, ito, titignan na natin ngayon. Para malaman nyo kung bakit wala. Yan ang issue. The issue, sinasabi sa issue na ako ay nuisance candidate. So ngayon, bakit ako nagiging nuisance candidate sa tingin nila? So ang kanilang argumento, ito, Section 26, Article 2 of 1987 Constitution provides
the state shall guarantee equal access to opportunities for public service. Nevertheless, it is equally undisputed that there is no constitutional right to run for public office. It is rather a privilege subject to limitations imposed by law. As pronounced by the Supreme Court in the case of Timbal versus Commission on Elections, the Constitution does not guarantee a right to run for or hold public office, it being a mere privilege subject to limitations imposed by law. Among these limitations is the prohibition on nuisance candidates. Okay. Sinabi sa number 12 nila, sinabi the rule against nuisance candidates under Section 69 of the Omnibus Election Code na nagsasabi. Section 69, the Commission may motu proprio or upon a verified petition of an interested party refuse to give due course to or cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute or to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates or by the other circumstances or other acts which clearly demonstrate that the candidate has no bona fide intention to run for the office for which the certificate of candidacy has been filed and thus prevent a faithful determination of the true will of the electorate. Ang ibig sabihin sa Tagalog, kung ang kandidatura ng isang tao na nagsampa ng kandidatura ay nagdadala ng pagtatawanan o magdadala ng kaguluhan sa pamamagitan ng magkapareho ang pangalan, bakit hindi nila tinanggal ang tolpo? 2 tolpo tumatakbo. O di kaya magdadala ng magkukos ng isang kumbaga wala siyang genuine na intention na tumakbo. Yan po ang tatanggalan nila ng karapatan na tumakbo. So paano? Una po, nais kong dadalhin dito. May rason ba sila? Unang tanong. So tingnan muna natin anong rason na ginibinitbit nila. So sabi nila ay itong tatlo pala bago sabihin ng rason, ito ay in-enumerate na. Ito ang dahilan. Nagsasampa sila ng nuisance complaint laban sa akin kasi ilalagay ko lang daw sa tatawanan ang proseso ng eleksyon o mawawala ng dangal ang eleksyon. Number 2, o di kaya maggugulo ako or cause confusion among the voters. Guguluhin kong utak ng mga botante dahil pare-pareho ang pangalan ng may kapangalan ako, Kausing din tumakbo. Bakit si Tolpo? 2 Tolpo, hindi nila tinanggal ng confusion si Ben ba o si Erwin? Tapos pangatlo, ang kandidatura ko ay klaro na nagpapakita na wala akong intensyong tumakbo. So, ngayon kung wala akong intention tumakbo at makakasira sa mga utak ng mga botante. Tanong. Una, letter A, number 1, to put the election process in mockery or disrepute. Ibig sabihin, babastusin kong election. Ano ngayon ang sinasabi po sa kaso na Norman Cordero Marquez versus Comelec na dinesisyonan ng Supreme Court na yung 2022 na election na kandidatura niya sa pagkasenado ay nagsasabi na hindi pwedeng sabihin na ang kandidato ang magpapatunay na wala siyang natunay o ang hangarin niya ay dalisay para tumakbo. Sinabi ng Supreme Court, pinagalitan ng Supreme Court ang Comelec, wala pong obligasyon magpatunay si Norman Cordero Marquez na siya ay may intensyong tumakbo na pagkasenador. Bagkus, baliktad. Kasi kayo ang umaakusa na wala siyang intensyon. Kayo, ngayong Comelec, ang may katibayan, ang may obligasyon magpatunay na wala ang intensyon si Norman Marquez. Ibig sabihin, sa akin, ako naman, paano lang mapatunay na wala akong totoong intensyon na tumakbo? Sige nga, ano may pakita ninyo? So, ibig sabihin, napakalayo. Kasi unang-una, 1 year halos na ako na-deklara na tatakbo ako na pagkasenador. Pangalawa, mayroon kaming partido, Bunyog Party List. Bunyog Party, hindi lang party list, party, pagkakaisa party. Pangatlo, ay
sobra na po ang aking yung aking natapusang kurso, abogasiya, engineer at journalist ako. Yan pa naman ay ibig sabihin walang pagmamayabang, matindi po ang laman ng ulo ko sa utak ng pagbabasihan. Kayang-kaya kong talunin kahit limang mga senador dyan. Si Lito Lapid, si Robin Padilla, si Willie Revillame, si Philip Salvador, sama pa si Bong Revilla, Jinggoy, sama pa ba din si JB Ercito. Lahat po yan, kayang-kaya kong talunin sa debate mga yan. Mas maganda pang mga alam kong batas na igagawin. Kita mo, ang daming mga problema sa ating bansa dahil hindi po ginagawa ang tamang batas. Okay. Sinabi pa rin nila na ako'y nuisance daw para mapatunayan na wala daw akong genuine na intention, ay sinight nila yung aking pagiging yung na-disbar ako ng Supreme Court. Na-disbar daw ako ng Supreme Court. So ibig sabihin, hindi ako karapat-dapat dun sa Senado. Kasi tinitingnan nila ang Senado na isang sagrado na posisyon, na lugar, kung saan dyan po pinipili kung sino ang magiging senador. Kaya sinabi nila, the rationale for this rule, sabi nila kasing rule na yun, while not expressly provided in the 1987 Constitution, the Senate as an institution and the position of senator as a public office were included in our system of government for a reason. The 1987 Constitution made the composition of the Senate smaller in number and elected at large by the entire electorate as compared to the House of Representatives. Accordingly, the rationale for this rule intends to make the Senate as a training ground for national leaders and possibly a springboard for the presidency. It follows also that the senator, having national rather than only district constituency, will have a broader outlook on the problems of the country instead of being restricted by narrow viewpoints and interests. With such perspective, the senator is likely to be more circumspect or at least less impulsive than the House of Representatives. Considering that the unique nature of the Senate as training ground of national leaders and possibly a springboard for the presidency, it follows that candidates for senators, once elected, will be serving a nation in a utmost manner, unequaled by other elective public office apart from the president and perhaps the vice president. Ang ibig sabihin nila dito, dinidisqualify nila ako kasi daw, pang Senado, pang sagrado yan, pang presidente na yan. At kung nandyan ako, sisirain ko lang daw. Ibig sabihin, bakit nandyan si Robin Padilla? Magiging presidente ba yan? Alam naman ng lahat, ang utak naman yan. I move, hindi nga nila alam kung anong gagawin. Andyan naman si Lito Lapid. Paano mo sabihin na pang presidente yan? Di ba? O ngayon, paano mo sasabihin ngayon na may connection dyan ang aking pagiging pagkadisbar sa aking abogado? Anong connection dyan? So binanggit dito na na-disbarred ako noong October 4, 2022 sa decision ng Supreme Court. Pero binabanggit nila na iyan po ay wala akong gagawin sa Senado dahil sa disbarred ako, kundi manggagawa lang ako ng mga illegalan doon sa Senado. Totoo ba yan? So ibig sabihin, napakalayo talaga ng argumento nila. So, tapos, nung nagsalita daw ako, ay lalo pa daw napalakas ang kanilang argumento laban sa akin at ginawa nilang ebidensya yung nagsalita ako nung tinanong ako, ikaw ba'y disbarred? Sabi ko, oo. So honest naman ako. Pero sabi ko, sinasabi ko naman ito ay badge of Medal of Valor. Ano masama doon? Siyempre, tinitingnan ko na positive. Ayaw ko magiging negative ang dating sa akin ng disbarment. Ang totoo naman yan, ang disbarment ko sa akin ay tinanggalan ako ng lisensya sa pag-abogado dahil sa reklamo ko sa plunder na sinampa ko laban sa kay Congressman Ferdinand Dinan Hernandez. At ang kasama niya sinampan ko, yun nagsampa ng disbarment sa akin at tahasan ko na sasabihin na mali po yung desisyon ng Supreme Court doon. Nevertheless, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, igalang na lang natin yan at tinanggalan nila ako ng lisensya kahit na yung rekomendasyon ng Integrated Bar of the Philippines para ang parusa sa akin ay reprimand lamang, tapik sa balikat. Inangat pa ng Supreme Court sa disbarment. Sasabihin ko na ngayon, tahasan, mali po talaga ang Supreme Court dyan. Pasensyahan tayo, Chairman, Chief Justice Alexander Gismondo.
at saka yung mga kaibigan ko dyan, si kay Justice Japar Di Maampaw. Pasensyahan po tayo, pinirmahan nyo ang disbarment laban sa akin. Pasensyahan po tayo dyan kay Marvic Lunin, pinirmahan mo rin ang disbarment laban sa akin. Pasensya lang po sa inyo. Kasi yan po ang pinaka-problema ko sa inyo, hindi nyo binago ang findings of fact na ni Attorney Gilbert L. Makatangay na sinabi niya nagsinungaling ako na hindi naman po. Ang problema na sa inyo, ang hinanakit ko sa inyo, hindi kayo nag-dig up kung bakit ninyo pinirmahan ang rekomendasyon na i-disbar ako. Ang alam ko, nagsumulat ng decision sa akin, nakita ko lang na may nagsabi lang sa akin pero parang totoo na si Justice Rosario. Anyway, kapatid pa siya ng aking barkada na taga Manila Bulletin. So nevertheless, ang masasabi ko lang dyan ay malayong-malayo ang rason nila para sabihin ako ay tatanggalan ng karapatan na tumakbo pagka-senador. Okay. Ang kasunod pa, sinabi nila na parang buang na daw ako nung sinabi ko na kung apil ako, yes, apil ako. And if need be, I will go to the United Nations Commission on Human Rights. Yan ang masama ron. Talagang naman may remedyo, may proseso na gano'n sa human rights sa United Nations. Mga bubo man ata, mga abogadong itong pumirma. Pasensya na ko, kakasuhan to talaga kayo ng disbarment kasi groundless ang suit nyo laban sa akin. Mag-aral kayo kung anong dapat nyo pag-aralan. Kayo pagsabihin nyo, ako nabuang na ako dyan, sinasabi nyo nabuang na ako. Kasi ang pagtingin ninyo, lahat ng na-disbar ay masama ang ugali. Hindi po. Ang karamihan po dyan na-disbar, sabi pa ni Attorney Insurrecto, ay yung masama talaga, yung nag-agaw ng asawa ng iba, na maraming babae, yung pera ng kliyente binubulsa, at namimiki pa sa notaryo publiko para lang malipat ang mga titulo, may bebenta yung mga lupa ng iba sa ibang tao. Ganun po, hindi naman sa akin yan. Sa akin, sa pakikipaglaban, sa plunder na ginawa ng isang congressman sa amin, yan po ay aking ginawa dahil mahal na mahal ko ang aking bansa. At kung mahal mo ng bansa mo at ikaw ay napahamak, yan po ang mga kalidad na mga taong dapat bigyan ng Medal of Valor. So ano masama doon? Buang ba ako doon? Kung mas buang pata si Miriam Santiago sa akin. Bakit hindi nyo ginawa si Miriam Santiago na nuisance? So anyway, hanggang dyan na lang muna ang aking vlog. At sasabihin ko lang sa inyo, ito, pangalan ng mga abogado na pumirma. Ito, abangan nyo na lang yung kaso ko na disbarment laban sa inyo. Maria Norina S. Tangaro o Kasingal. Director 4 siya. Tapos si Albert Leonard C. Rodriguez, Director 3. Tapos Renel B. Tatlong Hari, Attorney 4, sa Division Chief ng Legal Opinion and Research Division. Tapos si Elmer Abad, the second, Attorney 2. Tapos ito masasabi ko lang sa inyo, hindi nyo po pwede may katwiran sa akin na gawa nyo yun. Alam ko, inutusan kayo sekreto ni George Erwin Garcia. At kung inutusan kayo na sekreto ni George Erwin Garcia, hinihingi ko po kay George Erwin Garcia, lagi kasi kitang kinikriticize, na mag-inhibit ka sa pagdesisyon na itong pag gumawa na ako ng sagot. Mag-inhibit ka rito kasi galit ka sa akin. Yan na masasabi ko sa classmate ko kay John Rex Ladjanco, sabihan mo, bulungan mo si Erwin Garcia, mag-inhibit siya. Kasi pag hindi siya mag-inhibit, ibig sabihin, talagang yayariin niya ko dito na walang rason ang inyong ginawang rason. Malayo ang rason, ibig sabihin, this is a groundless suit, baseless suit. So, dahil yan, masasabi ko lang ay talagang wala na silang ginagawa, kundi gumagawa lang sila ng diskarte para matanggal ako. Galit na galit kasi sa akin dahil tinitira ko lagi yung tinatawag na Smartmatic na pandaraya nung nakaraang halalan sa 2022. So yan, hanggang dyan lang muna tayo. Lahat, mga kababayan ko, pasensya na ako. Mukhang hindi ko talaga mapapatawad itong ginawa sa akin. Sa totoo lang, marami ang umaasa sa akin na ibubuto sa akin. Hindi na sila makakabuto sa akin dahil tinatanggalan nyo ko karapatan na tumakbo. Ganun na lang. So, mag-shoutout na lang ako, no?
kay Rogelio Tapado, kay Susan de la Cruz. Pero nais ko lang i-assure sa inyo na mananaig ako rito. Kung matatalo man ako sa Comelec, aakyat po ako sa Supreme Court. Sigurado po yan, mananalo po ako rito. Yan ang aking masasabi. Ondoy Sali, I believe it is now necessary to request the Congress to pass a law emphasizing the legal basis for disbarment. Susan de la Cruz, tama ka. Tama yung mo, Ondoy. Cheryl Andres, peace lang Toto, tayo ha, Toto, attorney, Susan de la Cruz, we support Toto Kausing. Tapos si Michelle Rancel, mananalo ka po, attorney Toto, marami po kami, totoong butante at susuporta sa iyo. Si Crispin Rivera, Mayap Abengi, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing, for Senator, mabuhay po kayo. Roylan Marlang, tapos Hoy George Erwin Garcia, nagalamay ni Duterte, may araw ka rin. Cheryl Andres, tapos Jomar Giaconiga, God bless Toto Kausing, grabe lagid ang Pilipinas, akala nila forever na sila, laban lang sa katotohanan. Nini Oka, panalo ka Engineer Toto sa 2025, irog-irog, ongkoy, ambay, o amboy, anong nangyari sa Comelec? Mas sobra na. Biro mo si Kibuloy, hindi nila dinisqualify, hindi nila nuisance. Si Erwin Tolpo, hindi nila nuisance, magkaparehas lang pangalan ni Ben Tolpo. Hindi nila ninuisance yung maraming kaso dyan. Di ba? Maraming kaso, pang-rape kay Kibuloy. Yung iba pa, may kaso na plunder, si Lito Lapid. May kaso din na plunder din ito si Bong Revilla, hindi pa nga nagbayad. Hindi pa sinauli 124 million. Dapat i-disqualify nyo rin yan. So Mary Grace Santos, mas masama pa po ugali ng mga nasa Comelec. Roylan Marlang, Toto Kausing para Senado. Mary Grace Santos, indeed kunanan. In other words, walang basis in law and in fact, to disqualify Toto Kausing on the ground of being nuisance candidate. Malayong malayo ang capacity ni Kausing kung kaalaman ang pag-usapan. Salamat po. Jun Lim Kako, mga nakulong na, hindi marunong gumawa ng batas at convicted na. Tama. Roylan Marlang, ang disbarment laban kay Kuya Toto Kausing ay dahil sa pamumulitika ni Congressman Ferdinand Hernandez mismo. Daniel Bernabe, Toto Kausing for Senator. Cheryl Andres, God bless the Philippines. Ondoy Sali, the idiotic decision of Comelec commissioners is ridiculous. Toto Kausing has not committed any criminal offense. Tapos Cheryl Andres, John Lim Caso, Cheryl Andres, Roylan Marlang, Daniel Bernabe, Cheryl Andres, Zinia King, Jerwin Reds, Imor Nival sa La Union, NJ Farming TV, Japi Arante Peñalosa, Baby Angkak, Kiriko Candilasas, Tolits Glory, Pyra Lucas, Fernando Rafael Cuervo. At Pyra, tika mo na, kailangan makapagsampa kayo ng pila natin doon sa DAR kasi binarsura nila, aakyat tayo ngayon sa DARAB. Yun lang, gagawin ko ang appeal sa DARAB. At i-remind mo na lang ako. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Titina Gallardo, WhatsApp Flavor, Felix Simbrano Misayan, Maria Alexandra Tugas, Laban Attorney. Okay. Archie Lacson, Pres Perez. Okay, ito na sinasabi ko, although wala na akong lisensya pag-abogado, pero gumagawa pa rin ako ng mga legal work bilang isang paralegal officer. So, RGM Secret TV, kaya makakatulong pa rin ako. Mila V. Anino, Rosel Zita, Ranger Baldimoro, tapos Romel Bengson, Ben Gonzaga, Atty. Toto Bunyog, Jimmy De Vera, Rogelio Kakatapado, Ranger Baldimoro, Cheryl Andres, Joel Gabo, KP Creatives. Sino pa? Si Michelle Rancel, okay, Rona M. Vlog. So, yan muna, Susan de la Cruz, yan muna at magandang gabi po. At magandang gabi, George Erwin Garcia.